Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Breaking news. Si Martin Romualdez po ay nagpalabas na ng video. Okay? At yung video na yan ay parang sinisisi niya na ang Marcos administration. Mukha yatang nagsisisihan na sila. Kasi po, nagdulot ito. Una, yung nabalitaan natin na nahuli na si Zaldico doon sa sa Czech Republic, 'di ba, sa Prague. Ewan ko lang kung ano siguro ang mga pinag-usapan nila ay biglang nagpalabas ng video itong si Martin Romualdez na parang hugas kamay siya. Ang video po ay patungkol sa flood control scandal na wala raw siyang kinalaman at parang sinisisi niya pa ang executive branch, which is ang executive branch po ay si Bongbong Marcos. Okay? So, marami po ang mga nagdududa ngayon na baka itong tatlo, si Zaldico, si Bongbong Marcos, at itong si Martin Romualdez ay hindi na nagkakaunawaan. Kasi po, ganyan mabubuking at mabubuking kayo kung meron talaga kayong ginagawa na masama. Okay? So, this is just the tip of the iceberg. Hindi pa natin alam kung ano ang hidden na istorya nito. Okay? Pero sa vlog na ito, ipapakita natin mismo yung mga highlights ng mga sinabi ni Martin Romualdez at i-analyze natin yan. Okay? Meron po akong video na ipapakita sa inyo patungkol dito kay Martin Romualdez para maunawaan ng lahat. Okay? At pagkatapos nating panuorin ang video na parang sinisisi niya na yung Marcos administration, ay pakikinggan rin natin itong si Attorney Harry Roque kung ano ang kanyang opinion patungkol dito. Kasi po, parang hindi man ito sana mangyari kung wala talagang korupsyon. So, ibig sabihin, kung sinabi ni Zaldico na merong mga mali-maletang dinidistribute niya, tapos sinabi ni Martin Romualdez na galing sa executive branch, hindi sana siya i-blame dito kasi wala siyang kinalaman. So meaning to say, at tapos ito pa si Bongbong Marcos, parang tinuturo rin niya si Zaldico. So meaning to say, there is really a corruption. So kung laliman ninyo ang inyong analysis, nakaikot lang sa kanilang tatlo itong kabalastugan na ito. Ang tanong dyan, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang tatlo? Di ba? Tapos, ganito pa. Hindi ko maiintindihan bakit itong mga loyalista at mga dilawan bilib na bilib dito sa tatlo. Isa, Jamagno. Halos halikan pa niya ito si Martin Romualdez sa kanyang bilib kay Martin Romualdez. Tapos, dati ay bilib na bilib siya sa mga Duterte, kay BP Sara, umiiyak pa nga siya. Ngayon na pinakain siya ni Martin Romualdez, bigla nang nag-360. Ayaw niya si BP Sara. Sinabihan niya pang bobo raw si BP Sara. Ganyan ba? That is how money can control you. Tignan niyo si Jamagno. Di ba? Wala siya, si Jamagno, wala siyang makukuha sa mga Duterte kasi walang pera sa mga Duterte. Pero dito sa mga mga tambaluslos, ang daming pera. So kahit prinsipyo niya, dinuduraan na niya. Kahit si prinsipyo niya. At I cannot blame Jamagno, okay? It's not only Jamagno, it's all itong mga vloggers ng mga bangag, itong mga loyalista, lahat sila mga bulag-bulagan.
Alam nilang may anomalya. Alam nilang may, anong tawag diyan? May kabalastugan. Pinipilit pa rin nila. So, heto himay-himayin natin dito sa vlog na ito. Bakit nagkaganyan na sila? Palubog na ang barko kasi alam nila, VP Sara is rising up. And the three of them, itong si Zaldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, who are very powerful in the first 3 years sa panunungkulan ni BBM, biglang bumagsak itong tatlo. Ito pabagsak na itong tatlo na ito Like mo na at share para marami ang makaalam dito. At subscribe sa Donmar TV para updated. Okay? Ito, panoorin natin itong highlights sa sinabi ni Martin Romualdez. Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng isyu ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumanggayang pinangalanan sina Zaldico at Senator Chis Escudero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibuntol ang lahat ng sisi. Nasa frontline, ang balitang yan si Maria Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false. Nagsalita na ako Siyempre, sa tingin natin nagsisinungaling siya. Pero sa tingin ko nagsalita na siya ngayon kasi he is trying to go outside the country. Okay? Ang reason niya, pupunta siya sa Singapore kasi magpa-opera sa kanyang sakit. 'Di ba? Kita nyo na ang script. Parang paulit-ulit, 'di ba? Ano ang script ni Zaldico? Bakit siya umalis ng bansa? Nagpapagamot, 'di ba? Ano ang script ni Martin Romualdez ngayon? Magpapagamot. So, Martin Romualdez, kaming taong bayan, wag nyo kaming ipasok sa mga bulsa ninyo. Hindi po ganyan kami kabobo. It's a good thing. Why? Si Boying Rimulya ngayon, hindi siya pinayagan na umalis papuntang Singapore. Sabi ni Rimulya, wag ka munang umalis kasi plano pa namin kayong kasuhan. Huwag kang umalis kasi may inihahanda kaming kaso sa inyo. Ngayon, nagsasalita na siya. Kasi wala siyang choice Wala siyang choice. Hindi siya pinayagan. So, nagsasalita na siya ngayon. Kasi, nagdududa ang taong bayan na ang pag-alis niya sa bansang ito ay parang mag-i-eskapo sa kanyang kasalanan. Yan ang yan ang tingin ng iba. Iba-iba tayo ng opinion. May naniniwala kay Martin na wala siyang kasalanan. Meron ring naniniwala na malaki ang kasalanan niya sa bansang ito. Iba-iba itong ating opinion. Hindi tayo nag-aakusa. May kanya-kanya po tayong sariling paniniwala. Kasi wala pa mang clear na investigasyon patungkol dito. Tayo dito analyze muna. Kasi may pinakita na si Zaldico, meron na ditong 18 ex-Marines, meron nang naglalaglagan, di ba? Siya ngayon, parang bago mangyari ang Judgment Day, aalis muna ako sa bansa. Kasi in case, if mabuking ako, at least wala na ako sa Pilipinas. Parang ganon ang analysis ng iba. Di ba? So, hindi siya pinayagan. So, wala siyang choice. Sabi niya, siguro, ito analysis lang ito Sabi niya siguro, patay ako dito. Hindi na talaga ako makaalis sa bansa. Wala na akong mga jet diyan, mga fighter plane jet na pwede kong sasakyan kasi dinala na lahat ni Zaldico.
So, ang ginawa dito, magpalabas na lang ako ng video. Mandamay na ako. Mandamay na lang ako. Hindi sa akin galing yung mga corruption na yan. Ang una niyang question ninyo, executive, which is si Bongbong Marcos. Ito. Parang, hindi man direktang tinuro niya si Bongbong Marcos, pero parang gano'n na nga. Ha? Executive eh. Twisted and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong immigration lookout? Bakit hinarang ni Boying Rimulya? Dito pa lang nakapagtataka. Sabihin mo, di ba, Don Mar, kaalyado yan si Boying Rimulya at si Martin Romualdez? Di ba? Parang ganun. Siyempre, hindi yan, ito analysis ko ito Nagdududa ako, duda lang ito. Hindi yan gagalaw si Rimulya kung walang nag-utos kay Rimulya. I-analyze nyo. Hindi yan gagalaw si Rimulya kung walang nag-utos sa kanya. Ang tanong, Don Mar, sino ang nag-utos kay Rimulya? Sino pa? Sino ang nag-utos kay Rimulya? Sinabihan si Rimulya, wag mong siguraduhin mo na ituro natin sa kanya. Ituro natin, si Martin Romualdez ang idiin natin kasi si Zaldico nasa labas na. Paano yan ngayon? Ako yung madidihado ngayon. Si Martin Romualdez. Bantayan nyo yan. Huwag nyong palabasin sa bansa na ito. Para at least siya yung i-blame ng taong bayan. I-blame yan, i-blame. Ganun. Baka may ganun, Sinabihan siguro si Rimulya, ito lang, analysis lang. Siguraduhin mo lang, Siguraduhin mo lang. Baka ganun. Ang tanong, Don Mar, sino ba ang nag-utos? Sino pa? Sino ang biniblame niya ngayon, di ba? Ang executive. Na dyan galing raw ang nagsimula ang mga budget. Sino nag-utos kay Rimulya? Walang iba. Sa analysis natin, baka si BBM. Si BBM talaga. Don Mar, bakit naman isinisisi, bakit ituturo ni BBM si Martin Romualdez na pinsan man sila? Ito lang analysis ko, ganyan yan. Kapag ang isang bagay, kapag ang isang kasalanan ay medyo booking na, parang unti-unti nang bumuklat ang bulaklak ng kasalanan. Walang biro ito analysis ko Kapag ang isang kasalanan ay unti-unti nang natutuklasan, for example, kayong tatlo ang mastermind dyan, kayo ang nag-usap-usap na, ganito yung gagawin natin, bla bla bla, maleta dito, maleta doon, bla bla bla. Kapag mabubulyaso yung ginawa ninyo, ang ending niyan, magtuturuan yan. Siya yung gumawa Wala ko, malinis ako. Ano lang ako? Inutusan lang ako. Ganon yan. Example lang Ganyan yan, di ba? Yung mga barkada natin noon, yung meron tayong gagawin na kalokohan. Pagkatapos ng ginawa na kalokohan natin, mabubuking na, nagtuturuan na kung sino ang nagsimula. Siya yun. Siya yung gumawa Nanggaling sa kanya yan. Ganyan yan. Pero itong sa kanila, medyo malaki lang. Yung ating mga barkada noon na naglolokohan, mga maliliit lang yun na bagay Yung mga, alam nyo na, yung mga pasaway na mga bata. Eto, malaki. Kung i-analyze nyo sa mga maliit na bagay at sa mga malalaking mga bagay, ganyan rin yan. Si Zaldico yung unang tinuro nila Di si Zaldico ang unang nagturo ngayon, binuking.
Ngayon, dalawa na lang sila, si BBM at si Martin Romualdez. Ngayon, parang halata na. Yung nagturuan na naman. Siguro, si BBM nakapaghalata na. Patay ako dito. Kapag hugas kamay itong si Martin Romualdez, hugas kamay rin si Zaldico. Ang ituturo ngayon ng taong bayan ako, si BBM. Ang sabi ni BBM, hindi ako papayag dito. Remulla, gawan mo yung paraan. Ganyan po ang aking wala na, nabubulyaso na. Noon, silang tatlo kasama sa mga events, kasama. Ngayon, ano nangyari? Nagtuturuan na sila. Yan, pattern. Ganyan po ang pattern ng mga bangag. Yan ang mga pattern nila. Bulletin order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista. Approved din daw ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla. Ang tawag ng sakit ni Romualdez, angioplasty. Marami ang nagsasabi na bakit doon pa sa Singapore na kaya man yan igamot dito sa Pilipinas. Di ba? Doon pa lamang sablay na eh. Di ba? Bakit mo doon pa ipapagamot sa Singapore? Para talagang ipakita mo na mayaman ka? Di ba? So, maraming nagsasabi na, Don Mar, ano yan? Ano lang yan? Ang tawag yan? Alibay lang yan na doon magpapagamot. Ang ending yan, gagaya rin yan ni Zaldico. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti nang sana naman dito lang siya magpa-check up. Giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may immigration lookout bulletin order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahapunan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Di ba? Talagang sinigurado si Romualdez na hindi na makalabas. Kung magtatanong kayo sa akin, grabe naman, powerful sila sa administrasyon na ito, pero si Martin Romualdez na yan Martin Romualdez na yan. Hindi pinayagan lumabas. Si Remulla pa ang sino ang nag-utos? Sino ang nag-utos? Hindi yung pinsan niya. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Tingnan mo ang gesture niya, nagalit siya. Na bakit ganyan kayo, ombudsman? Dapat sundin nyo ang rule of law. Paano yan? Utos na ng presidente yan. Baka. Kung ano ang utos ni BBM, gagawin niya ni Remulla. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng ombudsman na precautionary hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya Imagine that one, ha? Siya ang unang nagturo. ang itinanggi. How can I be the mastermind?
I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Di ba? Hindi po nagsimula ang budget sa House of Representatives o ang Kamara. Nagsimula sa palasyo ni BBM. Ito na yung sinabi ko sa inyo, laglagan moment. Alam nyo, sa totoo lang, hinihintay ko itong mangyari eh. Nangyari na. Git pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Cheese Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions. Cheese Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue of Sa pagkakaalam natin kay Toby Chanco, kalyado nila yan, si Toby Chanco. Si Toby Chanco, sa tingin ko confident siya na binulgar niya na merong mga anomalya. Kasi si Toby Chanco, confident siya kasi wala siyang ginawang masama. Si Toby Chanco ang unang nakamalay na sabi ni Toby Chanco, parang parang lalabas na ako sa barko na ito. Puro naman ito kalokohan. Si Toby Chanco, economic manager yan nung panahon ng kampanya ni BBM. Siya yung unang na-realize niya na ang daming kalokohan itong tatlo. Ngayon, binabanata na niya si Toby Chanco. the past months was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. There were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. Siyempre, ipagtanggol niya ang kanyang sarili. 'Di ba? Normal lang 'yan na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. So tingnan lang natin itong tatlo. Nakabantay po ang taong bayan sa tatlong ito. Kung anong gagawin nila. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things. Executive na. Dito na sa hugas kamay siya dyan sa House of Representatives. Ang paggasta ng pera, ang pagnanakaw raw, dito na yan sa executive branch. Mainly sa DPWH, kung saan-saan mang ahensya ng gobyerno, binibintang na niya. BBM! Nag-backfire sa iyo, BBM. Ni-backfire na. About his current administration and past administrations as well. Bukod naman sa precautionary hold departure order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abisong kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Nagbabalita mula sa Frontline So, Warrior. yan po ang yan po ang nangyayari ngayon. Silang tatlo, FO. FO na silang tatlo. Don Mar, ano ang FO? Friendship over. Friendship over na silang tatlo. Eto, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque, nag-breaking news, nagsalita kaagad nung nakita niya ito. Ito, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Magandang araw po uli sa inyong lahat. Alam ko, kakatapos lang nung aking spokes hour kanina lamang ng mga
alas 7 dyan sa Pilipinas. Pero syempre, merong breaking news at kinakailangan tayo'y magkomentaryo. Pero bago tayo magkomentaryo doon sa video ni Martin Romualdez na tinatakot ang lahat na kapag siya ay bumagsak, dadalhin niya lahat sa impyerno, ano bang mga pangyayari ngayon na lumalabas na dahilan kung bakit ganyan ang sinasabi ngayon ni Tambaluslos? Well, para sa inyong kaalaman, mainit na balita pa, kakasampa lang po na kaso para sa plunder laban kay Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. At ito nga po ay narapol sa 7th Division. Ito po ay matapos tanggihan ng Office of the Ombudsman na bigyan ng permiso itong si Tambaluslos na bumiyahe sa Singapore dahil kinakailangan daw siya mag-follow up ng kanyang angioplasty sa Singapore. Alam niyo naman yung angioplasty, may ganyan din ako, hindi naman kinakailangan mag-Singapore, no? Yung misis ko may ibang karamdaman, kaya kinakailangan mag-Singapore. Pero angioplasty, kayang-kaya na yan sa Pilipinas. Kaya naman talagang kaduda-duda talaga ang dahilan ni Tambaluslos na gusto pa niyang pumunta ng Singapore. Pero importante po itong dalawang bagay nito para maintindihan kung bakit nag-record ng ganyang video recording si Tambaluslos. Ah. Ang lumalabas po ngayon, ang ombudsman, sinampahan na siya ng kaso na plunder, non-bailable dahil nga po sa flood control scam. At dahil dito, ang video ngayon ni Martin Romualdez ay parang babala sa lahat. Alam ko ang sikreto ng administrasyon nito. Kung ako'y babagsak, hindi ako babagsak ng tahimik, hindi ako babagsak ng mag-isa. Kaya naman, ang katotohanan mga kaibigan, no, may nagpadala sa akin na hindi ko alam kung sino ng video na yan. Ibig sabihin, kabahagi yan ng PR, public relations. Ang gusto nung nagpadala sa akin, i-play ko sa aking Facebook. Pero nang pinakinggan ko kung ano yung pinadala sa akin, sabi ko, abay, itong si Martin Romualdez, pagkatapos magnakaw at ngayon, lidalaglag ng kanyang pinsan, abay, gusto maging hero. Well, sa loob ko po, imposible. Hindi talaga mangyayari yan na maging hero si Martin Romualdez. Hindi pwede yan. Alam ng taong bayan, nagsimula yan dito sa 3. Unang-una na yan na sinabi ni BP Sara. Ang budget ng Pilipinas, 2 ang tao lang ang nagkokontrol. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Sila yung nakakontrol. Alam niyo ba kung bakit ganyan na yung sinabi ni BP Sara? Totoo, sila ang nagkontrol. At that time. Pero, sila yung nagdalawa, parang mga remote control lang yun eh. Silang dalawa ang nagkokontrol. Pero, sino ang nag-untos sa dalawang ito? Siyempre, kung merong 2 remote control sa kamera, merong nagko-control dito sa Malacanang. Ngayon, laglagan time, di ba? Po siyang maging hero. Kasi napakataas po na kanyang rangko, pinsan pa siya ng presidente para sabihin niya na hindi siya nagkasala dito sa flood control scam at sa iba pang mga kababalaghan na nangyari sa ating pangtao ng budget. So ang ginagawa po ni Martin Romualdez ay talagang isang pagbanta. Kapag ako linaglag ninyo, ilalaglag ko kayong lahat. Ibig sabihin, naglalaglag na ang mga magnanakaw. Correct. At kaya naman hindi ko po pinilay yung video ni Martin Romualdez kasi ayaw ko maging bahagi ng awayang magnanakaw. Darating naman talaga mga punto, kayong mga magnanakaw, magbabakbakan. Dahil kayo, gusto ninyo, hindi kayo papasok ng kulungan, samantalang ang katotohanan niyan, hindi po pwede na papasok lamang sa kulungan ang Marcos Bangag. Talagang kasama niya yung pinsan niya. Dahil in the first place, kaya naman na-control ng mga bangag ang Malacanang, ang Kamara de Representante, ay dahil doon sa pag-uutos na rin ng bangag na gawing speaker itong si Martin Romualdez. Ikaw naman Martin, wag mong sabihin naman na sunod-sunuran ka. Pwede ba? Sa dami ng iyong kayamanan, wag mo namang sabihin na napakagaling mo sa negosyo. Magkasama lang tayo sa UP College of Law. Kasi in-explain dito ni Attorney Harry Roque na itong si Martin Romualdez, hindi ito yumaman dahil magaling siyang magnegosyo. Ito, naniniwala siya na ang pagyaman ni Martin Romualdez ay dahil sa kasamaan. Alam niyo na. Yan ang sabi niya ha.
Alam ko, marami nang nanakaw ang tatay mo, pero imposible rin na yung mga kayamanan mo ngayon dahil sa kagalingan mo sa negosyo. Pare-pareho tayo magkakakilala, pare-pareho naman tayo maka-eskwela sa UP College of Law. Wala ka namang napakatinding talento para maging negosyante, maging ganyan kang kayaman na ang balita ko, 6-6 na ngayon ang bahay mo sa Forbes Park. Bukod pa doon sa namana mo na 1 hektarya dyan sa ama mo na alam naman natin ay nagdakaw din. Diba? Siya, saksi siya. Kasi pareha sila ng eskwelahan noon. Saksi siya na itong si Martin Romualdez, when it comes to trabaho, wala talaga. Ang tanong, saan galing ang kayamanan ni Martin Romualdez? Kung ang negosyo mo ay hindi naman ganyan ka boom na magpayaman sa'yo, saan galing yung pera mo? That's questionable. So yan ang paniwala ni Atty. Harry Roque. Kasi pareha lang sila ng status noon. Bakit ako, hindi ako yumaman kagaya mo? Kasi siguro matino si Roque. Tapos ikaw naman dito, ang dami mong mga, alam nyo na. Diba? Kaya, iisipin nyo talaga ito, taong bayan. Magtataka ka, bakit maraming gustong umupo bilang government official? Kasi ang daming pera sa gobyerno. Daming pera sa gobyerno. Bihira na lang, hindi ko nilalahat bihira na lang kayo makakita ng isang matido na government official, honest, na nagsiservisyo sa taong bayan. Nowadays, sus! Sa kaban ng bayan. So, ibig sabihin, hindi po nagpapahiro yung Martin Romualdez na yan. Nagbabantayan na kapag ako'y linaglag ninyo, dadaling ko kayong lahat sa impyerno. Pues, anong sagot ko sa iyo, Martin? Dalin mo na silang lahat sa impyerno. That's where you all belong. Hindi po pwede na ikaw kikilalaning hero. Imposible. Dahil sa totoo lang, ikaw ay kinikilala ng mga pinsan mong bangag na ikaw talaga yung financier ng eleksyon. Ilang beses ko narinig yan sa bibig mismo ng mag-asawa na talaga ang laki na utang na loob nila sa iyo dahil yung kalang gasto sa eleksyon, ikaw palagi sumasagot. So tama. Heto pang isang analysis Ganyan yan Sa buhay natin ngayon, kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. In reality yan Totoo yan. Kapag ang dami kang pera, maraming lalapit sa'yo at marami kang kaibigan. Kapag wala ka ng pera, wala na. Parang lumahong, parang bula yung mga kaibigan mo. Ganyan yan. Bakit ko yan nasabi? Okay, bakit ko ba yan nasabi? That is in terms of money. Ngayon, dito naman sa pagkatao ni Martin Romualdez. Si Romualdez, noong siya ay naging House Speaker ng Kamara, ang dami talagang gustong para ba kung sa Bisaya, para murag toko ba? Daming gustong lumapit sa kanya, daming gustong kumapit sa kanya. Siyempre, yung pinsan mo, presidente ng Pilipinas, tapos ikaw, House Speaker ng Kamara, siyempre, kontrolado mo. Di ba? Ngayon, unang-una, hindi na House Speaker si Martin Romualdez. Ngayon si Boji D na. Tapos unti-unti nang nilaglag si Martin Romualdez. Binadre pa siya ni Zaldico. Ngayon, parang nagtuturoan na sila ni BBM, nag-aaway na sila. Look at what happened now. Yung party list ni Martin Romualdez na lakas, unti-unti nang umalis ang mga miyembro. That's what I mean. Unti-unti nang lumalabas sila ngayon. Bakit? Kasi wala na silang makukuha ni Martin Romualdez Yan ang katotohanan That's the reality of life. That's the reality of life. Alam ko yan Ang tao, loyal yan sa'yo kung meron pa silang makukuha sa'yo. Pero kapag wala na silang makuha sa'yo,
they will begin to fade. That's the reality of life. Kaya ang payo ko dito sa taong bayan, kayo mga audience ko na nakikinig dito araw-araw, be loyal to your family. Be loyal to your family, not to your friends. Ang mga kaibigan po natin, mawawala yan. Mawawala yan. Sabi ko, people come and go. But in the ups and downs in your life, walang ibang magstay. Walang ibang will be at your side sa panahon ng hirap ang inyong pamilya. Totoo yan. I know some of you nakaranas niyan. There will come a time na sasabihin mo, nasaan na yung mga kaibigan ko? Na tinuring kong parang araw-araw sila yung gusto kong makasama. Pero bakit ngayon? Sa panahon na ako ay ganito na, wala na silang lahat. Ganyan yan. That's the reality of life. If wala na silang makuha sa'yo, they will begin to fade. Yan. Sila sa impyerno, siguro pag ikaw ay talagang kinaladkad mo sila sa impyerno, baka mapatawad ka pa ng taong bayan. Pero wag kang magkakamali na isipin na ikaw titingalain bilang isang martir, bilang isang bayani. Hindi. Kapwa magnanakaw kayo ng iyong pinsan at lahat kayo kinakailangan magsama-sama talaga sa impyerno. At ako talagang personal ang galit ko sa iyo dahil yung pahirap sa akin dyan sa WAD committee na yan. Alam niyo po, masama ang loob ko kasi nung estudyante kami, walang pumapansin dyan sa UP College of Law dahil si Romualdez. At kami naman ay pumasok ng College of Law 1986. Kinaawaan ko yan, kaya pinapansin ko yan. Hanggang ngayon, yung payong ko, naiwan ko doon sa bahay niya sa Forbes Park, di pa binabalik sa akin. Dapat ang balik niya sa akin, isang factory ng payong sa dami namang nananakaw ng kanyang angkan. Pagkatapos, yun nga po. So kinilala ko siya bilang kaibigan, miski ang dugo ko talaga anti-Marcos. Dahil naawa naman ako, ganyan ako eh. Basta kinaawaan ko, aping-api siya sa UP noon. Dahil siyempre, panahon ng anti-Marcos noon. At alam nyo, tinuring ko talaga siyang kaibigan. Kaya nga, yung mga kawalangyaan na ginawa sa akin ng WAD Committee, lahat yun ginawa nila dahil sa pag-uutos niya. Hindi naman tumawag na personal ang bangag sa mga congressman para sabihin, pahirapan nyo, tadtarin nyo yung Harry Roque. Siya ang nag-utos sa WAD Committee. At Martin, wag ka magsisinungaling dahil pare-pareho tayong naging kongresista. At ang mga kasama natin sa kongreso nagsabi sa akin, napakawalang yamo, wala kang utang na loob, maubos ka ngayon, masunog ka ngayon sa impyerno, and I will have no pity for you. That's what you deserve. Malitsong ka dyan kasama na iyong pinsan at ang iyong buong angkan. Kung meron pang lugar na mas matindi pa sa impyerno, doon ka dapat pumunta at wag kang mag-iisip na titingilain ka namin bilang bayani. Pweh! Goodbye, good riddance. Magsama-sama kayong mga magnanakaw na angkan. Pasensya na po kayo. Kinailangan ko nang ilabas ang buwisit ko sa Martin Romualdez na yan. Pasensya na po. Pero magpapalamig na po ako ng ulo. Salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong patuloy na tiwala. Ilang tulog na lang po. Tapos na ang bangungot nitong Marcos administration. Ito po ang inyong spokesang bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love the Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye. Yan rin ang hugot ni Attorney Harry Roque ha. Salamat Attorney. Shout out sa iyo Attorney Harry Roque. Ayan. So, tama. Si Attorney Harry Roque rin sa kanyang naglaglagan na silang tatlo ngayon. Sabi ko nga, ang daming mangyayari next week. Kahit nga ngayon, ang daming mangyayari ngayon. Babantayan yan si Martin Romualdez. Baka abangan rin natin ang pasabog ni Martin Romualdez. Okay? Kasi alam ko, marami rin yang ebidensya si Martin Romualdez. Kapag naglaglagan na yan, baka masyak na lang tayo one of these days. Baka may ebidensya yan tungkol sa mga bangag na nagsisinghot. Hindi natin alam, di ba? Baka ganun. Laglagan time Laglagan moment ngayon. Kaya magpo-post ako niyan. Laglagan moment, di ba?
So, yan po, no? Alam ninyo, taong bayan, araw-araw naman kayong nakikinig dito, mag-comment, mag-react. Anong masasabi niyo ngayon dito sa pangyayaring ito? Alam ko mga matatalino kayo, babasahin ko ang inyong comments sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share para marami po ang makaalam dito. At sa mga first time na nanonood dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!